Hindi po, magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa pribileyo at pagkakataon na muli makapagbahagi ng kanyang salita. At isa rin po ako sa mga ehem ng ehem ngayon at uso po talaga yung sipon. At nawa ay sa biyaya po ng Diyos ay may pangaral ko po ng maayos itong ating teksto. At higit sa lahat, ito po ay magkaroon ng conviction sa ating lahat. Alam nyo po, nung aking sinisimulang gawin ang pag-aaral ng tekstong ito ay sabihin natin, challenging po dahil hindi itong ang tekstong ito ay hindi para lang sabihin natin magkaroon tayo ng fundraising, no po, o ako ay manghingi ng salapi sa inyo. At higit sa lahat, hindi ito tungkol lamang sa salapi. Ito ay may mas malalim na implication, may mas malalim na kahulugan. At sa pagkakataon pong ito yung ating pag-uusapan, yung gracious giving o mabiyayang pagbibigay. Also, in time or it's a timely message because nabanggit po kanina that after this service, after our Sunday school and then lunch, magkakaroon po tayo ng annual business meeting. So, dapat po makita natin na paano ba natin dapat isinasagawa yung pagbibigay because giving is not just a financial transaction, hindi po. Giving first and foremost is an act of worship to our God. No po? So, it matters how we do it, at higit sa lahat ay ito ay isang biyaya lamang ng Diyos na yun ang ating makikita. So sa pagkakataon pong ito, samahan niyo po ako sa pag-aaral nito at nawa ay samahan din tayo ng Panginoon at bigyan tayo ng karunungan. Tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos na mabiyaya sa lahat, Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ng may kapakumbabaan. Alam po namin, Ama, na kami ay limitado, kami ay kapos, Panginoon, sa pangunawa kung hindi niyo po kami sasamahan. Kaya ang dalangin po namin ay ang inyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaan, ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng biyaya na ito ay aming maintindihan at hindi lamang sa aming mga isip, kundi ito ay bumaba sa aming mga puso at magkaroon po ito ng bunga. Ama, anuman pong mga pagkakasala, anuman pong mga balakid na nakikita nyo sa amin upang kami ay hindi makalapit sa inyo at hindi makaunawa ng inyong mga salita, kayo po ang siyang magtanggal nito, kayo po ang siyang maglinis sa amin, Panginoon, at ay consecrate nyo po kami, Ama, sa pag-aaral po ng inyong salita. Samahan nyo po, Panginoon, ang inyong lingkod. Nawa kayo ang magbigay ng karunungan at ang inyong lamang salita, Panginoon, ang siyang maipayag at hindi ang makatao o ang inyong lamang kalooban ang siyang makita namin, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa ating teksto, makikita natin na ang ating Apostol Pablo ay sumulat sa mga iglesia ng Corinto upang ipaalala sa kanila yung tungkol po sa pagbibigay. Alam po natin na ang iglesia po ng Corinto ay isang iglesia na marangya. Ngunit ito rin po ay isang iglesia na punong-puno o sabihin natin yung punong-puno, maraming naging problema, maraming kasalanan na umangat at nandoon yung matinding rebuke ni Apostol Pablo sa kanila at dahil doon nagkaroon ng strain yung kanilang relationship at may mga napabayaan na gawain itong mga taga-Corinto. At dahil dito ay isa doon yung gawain ng pagbibigay. Alam po natin, ang background po nito ay
yung mga iglesia po o yung mga saints na nasa Jerusalem, sila po ay naghihirap dahil may matinding taggutom na dumating. Mababasa po natin yun sa Acts. At dahil po doon, sila ay nangangailangan ng tulong. At si Apostol Pablo po, siya po yung nag-organize ng tulong na ito. In fact, siya ay lumapit sa mga churches sa Antioquia at churches sa Macedonia at churches din po sa Corinth. So yung Corinthian church po, sila ay nagkaroon ng pledge, ngunit dahil nga po sa naging problema ay nagkaroon ng, sabi natin, ng delay o na-delay itong pagtulong na nais nilang gawin. And therefore, nung sila ay nirebuke ni Apostle Paul sa mga kasalanan o problema sa church, natuwa ang ating apostol dahil tinanggap nila ito ng may kapakumbabaan. Nagkaroon po sila ng genuine repentance. At nung nagkaroon na sila ng genuine repentance, dito muli ipinaalala ni Apostle Paul yung kanilang pangako na pagtulong sa mga dukhang mananampalataya sa Jerusalem. Ngayon, alam po natin na sa usapin ng pananalapi, tila ito ay sabihin nating minsan ay awkward dahil bihira lang naman po talaga natin ito pag-usapan. Dahil ang trust po o ang goal po ng pangaral ng salita ng Diyos ay hindi tungkol sa salapi. Ito po ay tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po dito, si Apostol Pablo ay naging napakamaingat sa kanyang pagsasalita o sa kanyang pagdiskusyon sa usapin na ito. At sa umaga pong ito, ang ating pong mensahe ay grace giving is a work of God through the grace of Christ that produces joyful, sacrificial, and willful generosity. So yung mabiyayang pagbibigay o yung Kristiyanong bukas palad na pagbibigay, ito po ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na nagbubunga ng masaya at may sakripisyo at kusang loob na pagbibigay o bukas palad. Yun po ang gusto nating tingnan sa umagang ito at ang title po ng ating mensahe ay Gracious Giving or Christian Generosity. So dito po, hayaan po ninyo na daanan natin isa-isa itong mga talata na ating babasahin. So sabi po dito, ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. So dito po sa kanyang pambungad, ang unang-una po niyang sinabi ay hindi tungkol sa kabaitan ng mga taga-Macedonia, hindi tungkol sa kanilang abilidad, hindi tungkol sa kung anumang gawa ng tao tungkol sa pagbibigay, kundi ang una po niyang sinabi ay ang pagbibigay na ginawa ng mga taga-Macedonia ay mula sa biyaya ng Diyos. So yung grace ng ating Diyos, ito yung source o ito yung foundation. Ito yung nag-empower upang maisagawa yung mabiyayang pagbibigay o upang maibigay yung nararapat na generosity, no po? So dito pinapakita pa lamang sa una pa lang na itong klase ng pagbibigay na mapapag-aralan natin, ito po ay supernatural. Ito ay hindi kayang gawin ng normal na tao kung hindi siya sasamahan ng Panginoon. Ito ay by grace alone, kaya po natin ito magagawa. Kaya ang pinapakita agad sa atin ito, na nandoon dapat yung una, yung pagdepende natin sa biyaya ng Panginoon, at pangalawa, kung ano yung nararapat na tugon sa biyayang iyon, at pangatlo, yung pagpapakumbabaan. Dahil pwede po tayo na maging generous sa ating pagbibigay. Pero kung hindi po ito nakasentro o nag-uugad sa biyaya ng ating Diyos, ito rin po ay hindi magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. In fact, magiging mahirap po sa ating maging generous kung hindi po natin muna naintindihan na ang lahat ng bagay na meron tayo
ay mula lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya nawa makita agad natin na ang tinuturo sa atin dito pa lang sa unang talata ay dapat po tayo magpakumbaba sa ating Panginoon. Kung tayo ay binigyan ng kakayahan upang makapagbigay, at ako po sa aking conviction ay naniniwala na lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan, ay dapat ibigay natin ang kapurihan pabalik sa Kanya. That it's all by grace of God. Sabi nga po nung nababasa ko palagi sa isang kapatiran natin dati, lagi niyang sinasabing hashtag na it's all about grace. Totoo po talaga yun na it's all about grace, at makikita natin na ito yung pundasyon na kung saan ang lahat ng bagay na mabiyaya, especially sa pagbibigay, ay nakatungtong. So doon po makikita natin na yun ang source o yun yung origin ng Kristiyanong pagbibigay o gracious giving. Hindi ito yung resulta, baliktad po. Hindi ka nagiging mabiyaya dahil ikaw ay sabihin nating mabait lang, o sabihin natin ikaw ay matulungin, o ikaw ay sabihin natin na may kakayanan. Kaya ka nakakapagbigay ayon sa kalooban ng Diyos ay dahil sa Kanyang biyaya. So yun po yung makikita natin. Kaya tandaan po natin mga kapatid, lahat ng meron tayo, lahat ng ibinibigay natin para sa pagtulong sa iglesia ng Panginoon. Dahil alam natin, it is our duty as well to support the saints. Kaya nga po sinulat ni Apostle Pablo para tayo ay i-remind. Lahat po ito ay galing din sa Diyos. Dahil sabi nga po sa 1 Corinthians 7, what do you have that you did not receive? Anong meron ka na hindi mo rin tinanggap lang mula sa Panginoon? So, makita po natin mga kapatid na huwag pumasok sa puso natin yung pride na tayo ay nakakapagbigay dahil tayo ay sabihin natin na mabait o tayo ay galante, pero hindi po. Kaya tayo nakapagbigay dahil ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. In fact, sinabi sa Deuteronomy na ang kakayahan na gumawa ng kayamanan ay mula sa Panginoon. Sinabi sa Psalms na all the cattle in the land belongs to me. Everything belongs to the Lord, brethren. So even yung land, kung nasaan yung mga cattle o yung mga sabihin natin na mga tupa, mga livestock, yun po ay sa Panginoon din. The whole earth is the Lord's. Kaya hindi po natin tayo pwede magmalaki. At makikita natin sa mga susunod na talata, dito pinakita kung paano gumagawa itong biyaya na ito. Paano ito kumikilos sa buhay ng mga tao o ng mga mananampalataya. And take note po, ang makakagawa lamang ng ganitong klaseng pagbibigay ay mga Kristiyano lamang. Dahil alam natin, kahit ang isang tao pa ay ubod ng yaman at ubod ng galante, kung wala ang tunay na pananampalataya sa Panginoon, hindi magagawa pa rin itong pagbibigay ng merong kagalakan, merong pagsasakripisyo, at merong kusang loob. Kaya dito sa verse 2, sinabi dito, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ito yung binigay ni Apostol Pablo sa kanila, hindi para sila ay sabihin nating ikumpara, ngunit pinapakita ng Apostol dito na ito yung bunga ng biyaya. Na dahil ang Diyos ay nagbigay ng biyaya para sa pagbibigay, ito yung nagiging bunga, ito yung demonstration ng grace sa buhay nila. At ano itong demonstration na ito? Sabi dito, anong dinadanas ng mga iglesia ng Macedonia? So yung Macedonia po, yun po yung iglesia sa Philippi, I think sa Berea din, at meron pang isang iglesia, may grupo ito ng iglesia na sila ay dumadaan sa matinding pagsubok ng kapighatian. At sinabi pa dito, kanilang labis na kahirapan. Nakita niyo po yung mga
words doon na ginamit, matinding pagsubok ng kapighatian at labis na kahirapan. Hindi lamang po sila mahirap. Sila ay ubod ng hirap. Sila po ay isang kahig, isang tuka. Matindi po yung pinagdadaanan nila. Pero yung biyaya ng Panginoon kumikilos sa kanila na despite of that circumstances, ano pong naging tugon nila? Ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Grabe po yung biyaya ng Diyos dito. Na nakita natin, hindi sa kanila alintana yung kahirapan, yung kapighatian, hindi nila iniisip yung kanilang sirkumstansya, pero sila ay nakatuon sa biyaya ng Diyos at ito ay nagbunga sa kanila ng kagandahang loob na nag-uumapaw. No po? Alam niyo po mga kapatid, sa isang normal na, ayoko sabihin na normal, sa isang tao na hindi nakatungtong sa biyaya ng Diyos, ito po ay napaka-imposible. Dahil ang ating pong sinful nature, pag tayo po ay nasa ganitong sitwasyon, tayo ay nagsa-self-preservation. Nako, magbibigay pa ba ako sa church? Paano yung pang-tuition ng anak ko? Paano yung pangkain namin? Paano na yung ganyan? No po? Pero dito po makikita natin na hindi talaga excuse yung kahirapan upang hindi maging generous. Kumbaga sa korte, ito yung exhibit A ni Apostle Pablo na pinapabulanan niya na hindi, by the grace of God, kahit ano pang sitwasyon natin, ang Panginoon na siyang nagsusupply upang tayo ay makapagbigay. At higit sa lahat, ang ginawa nila dito, hindi lamang sila nagbigay ng may kabigatan, ng napipilitan, kundi sila ay nagbigay with abundant joy and overflowing generosity. Nakita niyo po yung kilos ng Panginoon doon, na kahit sila ay nahihirapan, nandoon yung kanilang abundant joy. So, abundant yung paghihirap, pero abundant din yung joy. Mga kapatid, no po? Abundant yung kanilang paghihikahos, pero overflowing yung generosity nila. So, nakita natin, it's supernatural, no po, na hindi sila sabihin nating nag-hoard, hindi sila yung parang nagdamot, kundi lalo pa nilang ibinigay kung anong meron sila nang may kagalakan. So, nakaka-challenge mga kapatid, no, na minsan marami tayong nagkakaroon tayo ng mga excuses, especially sa ating mga sitwasyon. When in fact, nakita natin na kung tayo ay nagtitiwala lamang sa biyaya ng ating Panginoon, ay magagawa natin itong pagbibigay ng may kagalakan at ng merong single-mindedness. Kasi po, basahin ko po sa English dito. Yung text po dito natin sa English, basahin ko lang po. Sabi dito, that in great ordeal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. So yung liberality po dito, ang ibig sabihin, yung kanilang isip, sila ay may nagkakaisang isip na wala silang iniisip na kaya ako magbibigay upang ako ay pagpalain ng Panginoon, kaya ako magbibigay dahil ako ay napilitan. Ngunit yung liberality dito, kaya sila nagbigay out of their gratitude in the grace of God. Dahil ito po yung consequence ng grace Alam niyo po, sa totoo lang, itong text natin, yung 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, although ito ay nagdi-discuss sa pagbibigay, ang isa sa main theme po ng chapters na ito ay tungkol sa grace. 10 beses pong inulit ang salitang grace dito. Kaya lahat ng ito na nababasa natin,
kung paano ito naisagawa, ito ay biyaya, mula lamang sa biyaya ng ating Panginoon. At pag tayo, as our response to that grace, as a consequence of that grace, nagagawa po natin yung totoong pagiging bukas palad. Na hindi tayo nakadepende sa sitwasyon lamang ng ating buhay, kundi nakadepende tayo sa ating Panginoon. At ano pa pong sinabi sa verse 3, "For I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave voluntarily." So, kumbaga, sinasabi na Apostol Pablo dito, hindi ako nagsisinungaling sa inyo, nangyari talaga to. I testify that according to their ability, kung anong meron sila. So, take note po ang pagbibigay is, syempre, kung ano pong meron tayo. Naalala ko po, may isang diskusyon na paano kung wala kang trabaho, paano ka magbibigay? Siyempre, kung wala po tayong trabaho, wala tayong ibibigay dahil in the first place, wala sa atin yung resource. Or kailangan bang mangutang pa ako para makapagbigay ako? Hindi rin po, kasi ang sinabi ng Biblia ay, "Owe no one anything but love." No po? So, hindi ang Panginoon, sabihin natin na hindi siya yung unreasonable na ikokoman niya sa'yo o sabihin natin na i-expect na sa'yo ang isang bagay na wala ka naman. Hindi po. So, dito, makita natin, according to their ability, so in proportion of the resources that they have, and beyond their ability. So, nandoon yung sacrificial giving, mga kapatid. Ito yung nagagawa ng biyaya ng Panginoon. Na hindi lamang proportionally sila ay nagbibigay. Bagamat sila ay sobrang hirap, pero sila ay nagbigay pa rin according to their ability and beyond their ability. Grabe yung challenge, mga kapatid. No po? Nasa kahirapan na sila, isang kahig, isang tuka, pero nandun yung kagalakan, nandun yung single-mindedness, at nandun yung generosity. Nandun yung kanilang sakripisyo beyond their ability. Ano yung mga kapatid na talagang nakaka-convict dahil most of the time, nagkakaroon tayo ng temptation na magbigay lamang tayo pag ito ay convenient sa atin. Pag tayo ay sabihin nating nakakaluwag-luwag o tayo ay may sobra, doon nagkakaroon tayo ng joy sa pagbigay kasi nakapagbigay tayo. Pero dito, nandun yung sacrificial na part. No po? Na siguro, parang ganito, dahil nga sila ay sobrang hirap at nakikita nila na gaganto, kakaunti lang ang meron sila, ngunit mas iniintindi nila yung iba bilang tugon sa biyaya ng Panginoon na kahit sila ay magsakripisyo, sabihin natin, siguro in their case, baka instead na 1 cup of rice ang kakainin nila, sige, half rice na lang para maitabi ko ito at maibigay ko sa mga kapatiran ko sa Jerusalem na naghihirap din. So, nandoon yung sacrificial aspect ng kanilang pagbibigay. At hindi lamang yun, mga kapatid, sabi to, begging us with much urging for the participation in the support of the saints. No po? So, hindi lamang sila nagsakripisyo, nagmamakaawa pa sila. Iner-urge pa nila yung sina Apostle Paul na, hindi po, hayaan niyo po na makapagbigay kami. Kasi hindi to ine-expect ni Apostol Pablo na sila ay makapagbigay ng ganun. Dahil alam po natin na kaya sila ay mahirap, sila ay una, malaki yung tax nila nung naging colony sila ng Rome. Pangalawa, maraming mga gyera ang nangyari dito sa lugar ng Macedonia. Kaya sila ay talagang naghihirap. At hindi ine-expect ni Apostol, naiintindihan ni Apostol Pablo na kung paano kayo magbibigay, naiintindihan namin na
baka hindi kayo makapagbigay dahil sa inyong kalagayan. Pero, yung kilos ng biyaya ng Panginoon, begging us with much urging for the favor of participation in the support of the saints. So, grabe yung kanilang kagandahang loob dito na hindi galing sa kanila. Again, hindi sa kanila, sa sarili nila, kundi sa biyaya ng Panginoon. Yan, nagagawa nilang gawin ang generosity na ganitong klase. At sinabi pa dito, and this not as we had expected, again, hindi na-expect ni Apostle Paul, but they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. Ito yung sabihin nating primary reason kaya nila ito nagawa. Ito yung pinakakilos ng grace. Na nakita nila na sila ay sa biyaya ng Diyos ay nabot ng Panginoon, ibinigay na nila yung kanilang buhay sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung mauuna nating ibigay ang ating sarili, titingnan po natin sa dalawang bagay. Una, kung mauuna po nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon, kung ang ating buong sarili mismo ay ibinigay na natin sa Panginoon, hindi na rin po tayo mahihirapan kung ano mang meron tayo na ibigay sa Kanya. Kaya po ito nagawa ng mga taga-Macedonia eh. Dahil ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ibinigay nila yung pagtitiwala sa Panginoon. At pangalawa, sinabi dito to us, yung kanilang mga kapatiran, na nandoon yung kanilang pagiging servant. Nandoon yung kanilang pagsasakripisyo para sa mga kapatiran. At sinabi dito, by the will of God. At ito po yung kalooban ng Diyos. So mga kapatid, mas maganda pong unahin natin, o dapat unahin natin, na ibigay po muna natin ang ating sarili sa Panginoon bago po natin ibigay yung ating mga tithes and offering. Dahil ang Panginoon po ay nakatingin sa ating puso, hindi sa amount ng pera na ating maibibigay. At hindi magiging buo ang ating puso o hindi magiging kusang loob ang ating pagbibigay kung hindi muna natin po ibibigay ang ating sarili sa ating Diyos. At dito rin makikita natin na yung itong pagbibigay nila, hindi lamang yung sarili nila ang binigay nila sa Diyos, kundi ang kanilang pag-iisip po ay ang Diyos ang pinagbibigyan nila. Nakuha niyo po yun? Kumbaga, sila ay nagbibigay ng kaloob hindi una para sa mga may hirap na saints sa Jerusalem, kundi unang-una ito ay binibigay nila sa Panginoon. So, ang primary recipient talaga ng kanilang pagbibigay ay hindi yung yung Jerusalem saints, kundi iniisip nila na kaya ako nagbibigay first and foremost dahil ito ay para sa Panginoon. At ang Panginoon ay ginagamit sila upang suportahan yung mga may hirap na mananampalataya sa Iglesia ng Jerusalem. So dapat yun din po yung maging mindset natin mga kapatid. Na unang-una kaya tayo nagbibigay, hindi para tumulong lang per se, pero kundi ito ay isang paghahandog natin sa Panginoon to begin with in the first place. No po? Sa Panginoon muna tayo tumitingin. Kasi, gaya nga po ng sinabi ko kanina, giving is also an act of worship. Nabanggit po yun sa Philippians 2. Nung sinabi ni Apostle Paul doon na yung pagtulong sa kanya ng mga kapatiran ay isang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. So, it's a sign of worship. So, kaya sila nakakagawa ng ganitong pagbibigay dahil alam nila na ito ay pagsamba sa Diyos. Again, it's not because God needs our money, pero it shows lang po na itong pagsamba nila, kinikilala nila na ang kanilang buhay, ang kanilang pag-asa, ang kanilang pagtitiwala ay sa Diyos lamang at hindi sa kung anong sitwasyon nila at
hindi sa kung magkano lang ang laman ng pera sa kanilang pitaka. So dito makita natin kung paano kumilos yung biyaya at kung ano yung itsura nung ano ba talaga yung tunay na pagiging bukas palad ng isang Kristiyano. Kaya nga po mga kapatid, sa verse 7, hinahamon ni Apostle Paul, no po, yung kanyang sinulatan sa Corinth Church at sa atin din naman ngayon, na itong grace na ibinigay sa atin, nag-e-enable sa atin upang tayo ay magkaroon ng Christian generosity, ito po ay dapat nating kinukultivate. Ito ay dapat nating pinagyayabong. Kasi sabi po dito, ang sabi, but just as you excel in everything, in faith, speaking, knowledge, and in all earnestness in the love we inspired in you, see that you also excel in this gracious work. Ang gandang exhortation nito mga kapatid. Dahil makikita po natin dito na isa pong sign or indication o sabihin natin barometer na tayo ay nag-grow spiritually, dun din po sa ating pagiging gracious giving. Kasi sinabi niya dito verse 7, basahin ko sa ngunit yaman kayo sumasagana sa lahat ng mga bagay. Alam po natin yun, sumasagana sila sa lahat ng bagay. Sila ay sabihin natin nakakaluwag-luwag itong mga Corinth believers. So, sumasagana sila sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman. Sikapin din nyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. So, hinahamon po tayo ng salita ng Panginoon na wag po nating pabayaan itong ministry na ito. Dahil ito po ay ministry din, yung pagbibigay. Wag po nating sabihin natin iisantabi itong gawain na ito, mga kapatid. Alam niyo po, siguro mahirap po, itong teksto natin ay intellectually madaling intindihin. Ngunit sa ating puso ay mahirap lunukin kung di po tayo sasamahan ng biyaya ng Diyos. Kasi dito po pinapakita, mga kapatid, na giving is equally important, no po, sa ating paglago, sa ating kaalaman, sa ating pananampalataya. Hindi po natin siya pwedeng isantabi. Hindi rin po natin pwedeng sabihin na i-compensate natin yung mga ibang bagay para maging rason upang pabayaan po natin itong gawain na ito. Ano pong ibig kong sabihin? Na, sige, dahil ako naman ay masigasig sa pagtuturo, ako ay masigasig sa pagtulong ng pagkumpuni ng aming sambahan, ako ay naglilinis, it's a reason for me not to engage in this ministry of giving. No po? Na parang nagiging rason natin na, okay lang ako na hindi ako makibahagi sa ganyang gawain kasi kabahagi naman ako sa ganitong gawain Nakuha niyo po? Na ako ay palaging, ito yung ministry ko So, yung ministry of giving, hindi para sa akin yan. Hindi po, mga kapatid. Sinasabi dito ng ating teksto na see that you also excel in this gracious work. And then, ang galing ni Apostle Pablo Kasi at this point, mararamdaman mo parang inuobliga ka di ba? Parang si Apostle Paul, inuobliga ako napipilitan ako. Pero alam natin, hindi yun dapat maging attitude kasi yung grace na nagwo-work sa Macedonian Church, sila ay they gave voluntarily and they are urging pa na makabahagi sa ministry na iyon. Pero dito ano sinabi ni Apostle Paul? I am not saying this as a command, but as proving through the earnestness of others, the sincerity of your love as well. Hindi siya nag-oobliga, mga kapatid.
And ako rin po, hindi po ako nag-uubliga sa inyo na kailangan kayo ay mamaya, after this service, magbigay kayo, mag-tithes and offering kayo. Hindi po, mga kapatid. Hindi po ito command. Pero ang appeal ni Apostle Pablo dito, dahil tayo ay nasa biyaya na, at ang tugon natin sa biyayang yan ay pagmamahal, no po, sa ating Diyos, sa ating mga kapatiran, sa ministeryo ng iglesia. Itong pagmamahal na ito na sinasabi natin, ito ay dapat nakikita sa atin. Ito ay dapat napapatunayan. Di ba nga po naalala ko, nung tayo, alam natin yan sa mga pelikula, sa mga kanta, di ba, na yung mga deeply in love, anong sinasabi nila? Ibibigay ko ang lahat, no? Kung pwede daw ibigay ang araw at buwan, ibibigay pati mga bituin. So, ibibigay ko lahat. Pinapakita niya kung gaano ka-sincere yung kanyang pag-ibig sa kanyang iniirog. Ngayon, kung sinasabi po natin na tayo ay minamahal din natin ng Panginoon at alam natin ay ang lahat ay sa Panginoon at tayo ay naligtas by grace alone, ano po ang naghihinder sa atin? Ano ang pumipigil sa atin para hindi ibigay yung nararapat sa ating Diyos? No po? Ano pang magiging rason natin na hindi mag-partake o mag-participate sa ministry na ito, mga kapatid? Marahil, magiging kabigatan lamang sa atin ito kung mali po yung motivation natin. Na kung ang motivation natin, magbibigay ako sa Panginoon para ako ipagpalain din niya. Magbibigay ako sa Panginoon upang ako ay sabihin natin, just to feel good, no po? Just to tell myself that I am better than others, no po? Para makita ng mga tao na ako ay generous, hindi po. Ang dapat po maging motivation natin is the love that was shown by our Lord Jesus Christ. No po? Na sinabi dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Dito nakita natin na i-demonstrate ng Panginoon yung totoong pag-ibig. Na nung sinabi niya na tayo ay kanyang mahal, sinabi ng Diyos na tayo ay kanyang minahal, pinatunayan po niya ito. So yun yung hinahamon niya sa mga 2 Corinthians, just as Christ proved His love for you. Paano pinatunayan ng ating Panginoon yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang biyaya? Though He was rich, yet for your sake He became poor. Ano po ibig sabihin nito? Na ang ating Panginoon, nandoon siya sa kalangitan, ang ating Panginoong Jesucristo kasama ng Ama, perfect fellowship with the Father and the Holy Spirit. Nandoon siya sa kanyang kaharian, na walang kasalanan, na perpekto. Siya ay bumaba dito sa lupa na ito. Dito sa lupa na ito na puno ng kasalanan, puno ng kadiliman, karumihan. So, sabi nga po ni Brother Mel sa kanyang preaching nakaraan, yung kenosis, na tinakluban niya yung kanyang pagiging Diyos. Nagpakumbaba siya, nagpakababa siya para sa atin. No po? Yet for your sake, He became poor. Naging mahirap siya. Dahil nag-downgrade po siya eh. Isipin nyo, kumbaga, nandoon ka na sa... Naalala ko, sinasabi sa akin ng tatay ko, nasa kama ka na, huwag ka nang bumaba sa sahig. Yun pong ginawa ng ating Diyos. Nasa penthouse na siya,
ng isang magandang hotel, ika nga. Pero bumaba siya doon sa basement, doon siya sa may mga daga, ipis, doon siya tumira. Nung nagpakumbaba po ang ating Panginoon, doon niya dinemonstrate yung pag-ibig niya sa atin. So that you, through His poverty, might become rich. So sa kanyang kapakumbabaan, no po, sa kanyang kadukhaan, na ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin, no po, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa ating mga makasalanan, na mga hindi deserving. And again, that's grace. Tayo ay naging mayaman. Obviously, hindi po ito mayaman ng mundong ito. Dahil kung ang majority po kung yun po ang sinasabi, siguro lahat ng mananampalataya ay mayaman. Hindi po. It's not financial wealth. Pero ano itong kayamanan na ito? Na una, ikaw ay napawalang sala, na justify ka na sa harapan ng Panginoon. Yung iyong kasalanan na nakalista, na sobrang haba ng listahan, yun po ay kinansela na ng Panginoon sa kanyang harapan. No po? Burado na yung kasalanan natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. And then pangalawa, ano pang ginawa niya sa atin? Hindi siya tumigil doon. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos eh. Hindi lamang siya tumigil, hindi lamang niya ginawa yung justification na tayo ay pinawalang sala, tayo ay ginastify sa kanyang harapan. Pero inadapt pa niya tayo. Ibinilang pa niya tayo sa kanyang pamilya. No po, again, na tayong mga hindi deserving. At biniyaan pa tayo ng all spiritual blessings, mga kapatid. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, na siya nagawa niyang ibigay ang lahat, pati ang kanyang buhay para sa atin. So yung sinasabi ng Apostle Paul dito, na kung sinasabi natin na mahal talaga natin ang Panginoon, dapat i-model natin kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Na siya ay nag-sacrifice, siya ay willing na mamatay para sa ating kasalanan, siya ay nagpakumbaba. Ito po yung lahat ng pinag-usapan natin eh. Na kailangan tayo may kapakumbabaan, na tayo ay nakasalig lamang sa biyaya ng Diyos, na tayo ay may galak, na tayo ay may pagsasakripisyo. Doon po natin mapapakita yung pag-ibig talaga natin sa ating Panginoon. Again, first and foremost, sa Panginoon nakaturo. Dahil kung tayo ay titingin lamang sa mga tao, mahirap po talagang ibigin tayo. No po? Mahirap ibigin yung mga katulad natin na makasalanan, na mga makasarili. Pero dahil tayo binago na ng biyaya ng Panginoon, magagawa na po natin yun. So mga kapatid, yun po yung hamon sa atin. Ang hamon po sa atin, mga kapatid, ay patunayan po natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Magagawa po natin yon sa biyaya lamang. Ngunit, hindi tayo parang robot na sususian na sasabihin po natin, kaya kung hindi mapatunayan yung pag-ibig dahil baka hindi pa ako binigyan ng biyaya ng Panginoon. Hindi po. Binigyan ka ng biyaya ng Panginoon, kaya ine-exhort ka ngayon ng salita ng Diyos na tuparin yung kalooban ng Diyos, yung kanyang will, na ikaw ay maging mapagbigay. Again, itong pagbibigay, mga kapatid, hindi ito para lamang gumanda yung church natin, ito ay tayo makatulong. Again, first and foremost, is our worship to God. Babalik po tayo doon, mga kapatid. And if it's a worship, ang ibibigay po ba natin ay yung worship na sabihin natin na malamya, na walang priority, no po, na sabihin natin tira-tira na lang, tira-tirang oras natin, o sige, mag-church ako, mag-worship ako ngayon sa Panginoon, libre ako eh. So, even in our worship, di ba po, kahit hindi sa usapang pinansyal, even in our worship, God expects or demands our priority, our whole heart, our attitude,
parehas din po yun sa ating pagbibigay. So mga kapatid, let us examine, no po, yung ating mga buhay. Na una, yung ating po bang pagbibigay, ito ba ay dala ng compulsion o napipilitan lamang? O ikaw ay nagigilty kaya ka nagbibigay? O ito ba ay bunga ng biyaya ng Diyos na gawa sa iyong puso? Ito ba ay bunga ng iyong pagpapasalamat sa napakalaking biyaya na ibinigay sa iyo ng Panginoon? No po? Tingnan po natin iyon, mga kapatid. Dahil again, hindi po natin pwedeng pagmalakin yung ating pagbibigay kung hindi po ito nagmumula sa biyaya ng Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kahit gaano pa kalaki ang ibigay natin, kung ito ay hindi mula sa ating puso, hindi rin po malulugod ang ating Panginoon. Alam po natin yan, sinabi yan sa Matthew, yung widow's mite, na yung mga ibang nag-offering, malalaki yung binigay nila in terms of financial amount. But yung balo, na meron lang siyang 2 sentimo, na yun lang ang meron siya, yun ang binigay niya. Pero yun ang mas kinalugdan ng ating Panginoon. Kasi nakasingin po siya sa puso eh. So dapat po examine natin puso natin. Pag tayo ba ay nagbibigay, ito ba ay dahil tayo ay guilty? O dahil ito ay from grace? No po? Tingnan po natin yun. At lagi nating isipin na ang motivation po natin sa gawaing ito ay hindi para tayo ay pagpalain, hindi tayo ay para itanghal, kundi una sa lahat, dahil ito ay gratitude natin o response natin sa kagandahang loob na ibinigay sa atin ng Panginoon. So babalik po tayo na bago tayo mag-partake o bago natin gawin itong pagbibigay, ibigay po muna natin yung sarili natin sa Panginoon. Ibigay po natin, mga kapatid. At every time na tayo ay natetempt, nasa-challenge, nahihirapan, no po, nagiging under compulsion, nawawala yung joy ng pagbibigay, tumingin po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo babalik sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Doon tayo babalik sa kagandahang loob na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po tayo laging babalik, mga kapatid. Kay Kristo tayo laging babalik. Because in Christ, mga kapatid, kahit ano pang sitwasyon natin, kahit tayo dumadanas ng matinding paghihirap, pag-uusig, nandoon pa rin yung kagalakan. Nandoon pa rin yung kasiyahan. No po? Nandoon pa rin yung peace. Nandoon pa rin yung kanyang biyaya na palaging sumasa atin upang tayo ay gabayan at upang tayo po, mga kapatid, ay palaging isustain. Alam niyo, mga kapatid, wala pong kalugihan na ilagay po natin ang pagtiwala natin sa Panginoon. Kahit ano pa po ang sitwasyon natin, matuto po tayong ilagay yung pagtitiwala natin sa Panginoon at hindi sa kung anong meron tayo sa ating bank account, sa ating trabaho, no po, kung anong meron tayo. Dahil lahat pong yan ay maaaring maglaho. Ako nga po, naalala ko, nag-uusapan lang namin nung aking dating kaopisina na iniisip namin dun sa kumpanya po namin sa 3M. Kami ay masayang-masaya, kami ay ito na yung company na we think na doon na kami magre-retire. Pero all of a sudden, last November 27, in-announce sa amin na lahat kami ay tatanggalin na dahil na-redundant na kami. So wala ka talagang pwedeng pagkatiwalaan sa mundong ito eh. Pero yung grace ng Panginoon na nung nabalitaan namin yon, dahil kami ay parehas sa mananampalataya, mararamdaman mo yung
Hindi ka mag-aalala dahil ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. At ang Diyos ang lahat ang may-ari ng lahat ng bagay. At ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang desisyon. So, hindi ito dapat maging hadlang upang hindi ka makapagbigay ng na nararapat na pagsamba sa ating Diyos. At sa panguli mga kapatid, sa challenge natin, lagi natin isipin mga kapatid, sinabi ng Panginoon, for where your treasure is, that's where your heart is as well. So, sino po ba ang treasure natin? Ito ba yung ating mga salapi? Kaya tayo ay hirap na sabi nga po nung kapitbahay namin daw, pagka ikaw daw nagkapamilya, kailangan daw ikaw ay boksingero. Ano po ibig sabihin ng boksingero? Yung kamao mo daw lagi nakaganyan. Ang higpit ng kapit sa pera. No po? Pero hindi po. Nawa mga kapatid ay makita natin na sa Diyos lahat, no po? Sa Diyos lahat mga kapatid. Yung ating abilidad, yung ating kalusugan, yung ating talento, lahat po sa Diyos lahat. Kaya nararapat lamang ibalik natin yung para sa Kanya. At sinabi sa kanya ng ating parallel text, no po, na will man rob God? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Wag na po nangyari. Well, it's another discussion for another time. Pwede po natin pag-usapan mamaya. Pero, I concur with yung study na ginawa ni Pastor Noel na yung tithes, it perpetuates mga kapatid. Yung pagbibigay ng ikapu, yun po ay nagpapatuloy. Dahil, una, bago pa magkaroon ng Mosaic Law, kung saan formally in-announce yung tithes bilang support sa mga templo ng ating Panginoon, ginagawa na po yun ni Abraham kay Melchizedek. And then sa Matthew, ito po ay kinomen ng Panginoon na sinasabi niya, kayo ay nagtatithe ng cumin, ng herb, pero pinapabayaan niyo yung mga weightier matters of the law, which is yung justice, yung faithfulness. Tapos anong sinabi niya doon pagkatapos? Dapat dapat ginagawa niyo ito, ngunit hindi niyo pinapabayaan din yung kabila. Ibig sabihin, hindi siya ina-abolish mga kapatid. Pero again, that's just a segue mga kapatid na para sabihin na meron po talagang yung ating pong resources, yung ating pananalapi, yan po ay sa Diyos. Yan po ay dapat kinoconsecrate natin. Yan po ay dapat ibinibigay natin sa Kanya. Again, not under compulsion, not under by a command, not unwillingly, but through love by grace of God. So, lagi po natin tingnan yung kagandahan ng loob ng ating Panginoon. At magkaroon tayo ng grateful response, yung gratitude po natin ay ipakita natin sa Kanya. At kung tayo ay nahihirapan, tayo ay nasa-challenge, again, bumalik po tayo sa biyaya ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po Ama sa inyong mga salita na sa amin po ay pumupukaw, Panginoon. Alam po namin, Ama, na sa aming mga natitira pang pagkamakasalanan, Panginoon, sa ministeryo po ng pagbibigay, kami ay minsan nagkakaroon ng mga challenges. Ngunit, salamat po dahil alam namin itong abilidad na ito, itong gawain na ito ay hindi nagmumula sa aming mga sariling kakayanan, sa aming mga sirkumstansya, kundi ito ay nakasali sa gawa ninyo, Ama, sa inyong pagbibigay ng biyaya sa amin, upang kami rin naman po, Panginoon, ay maging mapagpasalamat. And out of this grateful heart, out of our sincere love, Panginoon, ay maibigay po namin ang nararapat para sa inyo.
Alam po namin, Panginoon, ito ay bahagi ng aming pagsamba. And therefore, Lord, hindi po namin ito pwedeng baliwalain, Panginoon, at hindi bigyan ng importansya. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami, Ama. Help us, Panginoon, to consecrate ourselves first and give ourselves to you, Panginoon, so that everything will just flow naturally as a response, Panginoon, to your kindness, to your goodness, Lord. That you are the ultimate giver, Father God. You are the ultimate generous God na ibinigay nyo ang inyong bugtong na anak, ang inyong kaisa-isang anak, na hari ng mga hari at nagmeme-ari ng lahat ng bagay. Ibinigay nyo siya, Panginoon, sa amin upang magdusa, mamatay, Panginoon, at muling mabuhay upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. And you've done it, Panginoon, not in under compulsion, but with joy, with love, Panginoon, and with sacrifice. Kaya nawa, Panginoon, yun din po ang maging attitude namin towards our giving, Father God. Salamat po, Panginoon, sa mga salita ninyo. Pinupuri po namin kayo, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay tumindig para po sa ating pag-aawitan.